Okay. Ito po yung tanong ni Hansky Tans. Sabi niya, bro, tanong lang po, bakit sa John 13 na bagong utos ang binigay ni Juan? Ano po ba ibig sabihin? Salamat po at God bless. Yan. So, ating titingnan ho, mga kapatid, yung talata, At ipakita ho natin yung talata sa Juan 13:34. Ganito po yung ating mababasa. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ayan. So, kung babalikan ho natin yung tanong, bakit bagong utos ang ibinigay? Ano po ang ibig sabihin? Hindi natin masisisi, mga kapatid, kung bakit meron po mga aral at mga tagapagturo na sa bagong tipan, bago na ang utos ni Kristo. Dahil nga, binanggit naman talaga doon sa talata na isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Bakit ba sinabi, sabi ng nagtanong, anong ibig sabihin? Bakit ba sinabi ng Panginoon na bagong utos yung mag-ibigan sa isa't isa? Bago nga ba talaga ito, mga ginigiliw na mga taga-subaybay? Kung babasahin ho natin yung Leviticus 19:18, mga kapatid, ay ganito yung ating mababasa. Sabi po dito, huwag kayong mga hihiganti o magtataniman laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang diwa ho dito ng mga ibigan sa isa't isa, mga kapatid, ay naroon na rin pala sa Old Testament. Bakit sinabi ng Panginoon na ibigin ang kapwa, bagong utos itong ibigin ang kapwa na gaya ng sa inyong sarili? Ano ho ang bago kaya dito, mga kapatid? So, tinignan ho natin ito. Alam nyo, merong kahit sa mga Hudyo, doon sa kanilang tinatawag na isa sa book of tradition nila, doon sa Talmud, sa page 8, ang sabi po nila, yung the command was new in that a new demonstration had been given of love, which the disciples were now bidden to emulate. At dito sa pagpapatuloy dito sa aklat ng mga Hudyo nila noon, tandaan natin yung kausap ng Panginoon lagi sa umpisa ay mga Hudyo. Para kakaintindihan sila kung malambot ang puso ng kausap niyang mga Hudyo. Ayon po doon, sa aklat na ito, ang bago, Ang bago ay yung pong kung paanong inibig ko kayo. Meron pong halimbawa. Sabi nga dito, the new command enjoined men to preserve the same relationship with one another that Jesus had cultivated with them and mankind generally, where the old commandment enjoined men to love their neighbors as thyself. The new urged them to love as Jesus had loved. Ayon. Kaya yung bago ay ibigin, pero meron ng paghahalintularan ng pag-ibig. Sa Old Testament, iniibig din naman, ando na yung diwa ng pag-ibig. Pero wala hong pattern, wala pong sample, wala pong halimbawa ng tamang pag-ibig. Sa New Testament ay sinabi ng Panginoon na kung paanong inibig ko kayo. Yun ang tamang pag-iibigan. Kasi nga, kung titingnan natin sa ibang sulat ni Juan, mga kapatid, sa chapter 2, talata po nito ay 7 at 8. Sabi po rito, siya rin itong Juan na ito na sumulat ng 13:34. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na iyon yung narinig. So, may binabanggit ho dito na wala siyang bagong utos, kundi yung dating utos. Pero pagdating sa talatang 8, muli isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kanya at sa inyo'y
sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. So dito nakakaroon tayo ng kunting ano kay Juana, bago, tapos yung pala dati. Dati, tapos may bago. Tapos doon may bago. So nakita na ho natin yung pakahulugan na ang bago ho doon ay yung meron pong halimbawa na gagayahin tayo kung paano ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit naman po sa atin ngayon, kahit na yung lumang-lumang utos, pag hindi natin alam at bago lang nakarating sa atin, bago sa atin yon, pero actually luma na yon. Di ba mga kapatid? So, yun po yung ating may sasagot doon sa tanong na yon. Bakit sinasabing bagong utos? May comment si Brother Erwin na sad to say, sabi niya, hindi nasagot ni Brother Johnson yung unang tanong. Madali lang daw kasi ang sagot, pero hindi ko daw nasagot. Alam naman namin yun. Hindi pa ako sasagot. Alam ko namang hindi mo tatanggapin yung Brother Erwin. Kailan ba kami nagsalitang tinanggap mo, di ba? So, papakita ko sa iyo yung aking sagot, na meron akong basis. Kung hindi mo tanggap to, karapatan mong sabihin hindi nasagot, pero nasagot, may sagot nga baka sabihin mo hindi mo gusto ang sagot. Pwede. Pero kung hindi nasagot, isagot. At ito ipapakita ko sa iyo para paniwalaan ka ng tao, kailangan mas magaling ka dito sa babasahin kong reference. Ewan ko kung mayroon kang aklat na World Bible Commentary na ginagamit ng mga doctor of theology. Maliban na kung meron ka niyan at mali ito, hindi nga nasagot. Pero papakita ko sa iyo para kahit paano ay makita mo na kami dito pag nagsalita mayroong basihan. Sige. Una muna, yung standard na sagot ng Adventist. Ang gagamitin ko muna ay yung Seventh Adventist Bible Commentary na kamukha din ang sagot ng World Bible Commentary. Wala ho sa online yan. Hindi ako nagmamayabang pero meron po tayo yan. Isang click lang po sa laptop ko, meron lalabas na interpretation. Kaya pagka bumitaw kami ng sagot dito, huwag mo isipin na gawa-gawa lang namin yon. Ito muna, SDA Bible Commentary Volume 5 sa pages 1031 to 1000. Isang page lang pala ito. Sabi rito, New Commandment, 1334 ng John. The command to love was not in itself new. Di ba yan ang binasa ko kanina? It belonged to the instructions given by the Lord through Moses. Ano po yung instruction na sinasabi dito? Na binigay na pala ito kay Moises? Leviticus 19:18. Binasa natin kanina. The injunction is found also in Mishnah. No? So, the new, mahaba ito, kaya doon ko lang kinuha sa punto na talagang pinaliwanag. The new urged them to love as Jesus had loved. So, ibig sabihin, yung pinupunta rito ng Panginoon, yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig niya. Yan ang, ewan ko kung mas magaling ka ba rito sa mga scholar na to. The new was in fact more difficult than the old, but grace for its accomplishment was freely provided. O yan po. So, andyan pa yung ibang mga references, no? Ngayon, idudugtong ko ito na sinasabi ko pong aklat. Yung World Bible Commentary. Yan, ni Wesley Morey. Ewan ko kung kilala mo yan. Oto. The new command is further elaborated in chapter 15, verse 12 to 17. That its inclusion here breaks the flow of thought between verse 33 and 36 to 38. Is no reason to consider it to be an editorial instruction or intrusion as some maintain. Opinion mo the situation and connection enable to us understand why the command to love one another is described as new. Although, we know it to be rooted in the Old Testament. Ano din? Leviticus 19:18 din. Kaya, ibig sabihin, ang basihan nasa Old. Pero bakit sinabi? Bakit bago samantalang nasa lumang tipan? Hindi ko gawa-gawa yan, And that Jesus himself draw attention to its importance as forming the Shema, Deuteronomy 6:4, the most important command of the Old Testament, Mark 12:28. Its newness would appear to consist in its being the law of the new order, brought about by the redemption of God in and through Jesus intimated in verse 31 to 32. Ito pang karugtong sa bandang huli ng aklat na yon. So, the new command was be reviewed
as the obligation of the people to the new covenant in response to the redemptive act of God, His gracious election with which made them His new people. Sa mahabang paliwanag ho dito, ay pinapakita po rito mga kapatid na ang gagayahin sa panahon ng Old Testament, ay kung tutol ka ron, yung pag-ibig ng Panginoon. Yun ang gagawin natin na pag-ibig sa isa't isa. Wala ho niyan sa Old Testament. Kasi wala namang Kristong nagpakita ng halimbawa ng pag-ibig sa Old Testament. So, yung utos nasa Old Testament. Yun nga lang, wala pong nagagayahan ng pag-ibig. Yun yung sinasabi ko kaninang new. Ay kung may sagot ka, ay, wala naman kami magagawa doon kung ano man. Di ba? So, ganun yun, Brother Gomer. Sige, kung meron kang idadagdag dyan, tapos balikan natin yung tanong kanina. Sige, Brother Johnson, dagdagan ko lang ng kaunti. Napakaliwanag naman po dito sa 13:34 kung inyong babasahin. Ang sabi dito isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. So, alin po ang bago doon? Ang bago po ba doon ay yung mga ibigan sa isa't isa? O ang bago ay kung papaano iibigin ng mga Kristiyano yung isa't isa? So, yun po yung dapat nating makita. Kasi nga, kahit naman sa lumang tipan, abay utos naman ng Diyos na mga ibigan sa isa't isa. Ano? At ang sabi nga, lagi namang utos yun na kung ibig sabihin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero dito, kaya sabi ng ating Panginoon na ito ay bago. Bakit? Sapagkat iibigin mo ngayon yung iyong kapatid gaya ng pag-ibig sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong example yan na kung papaanong si Kristo ay nagpatawad sa atin, ganun din tayong magpapatawad. Yun po yung mga halimbawa. Tapos, kung pupuntahan po ninyo yung unang Juan sa 3, tingnan po ninyo yung gis. Itong unang Juan 3 gis. Itong sabi ni Apostol Juan dito Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diablo. At ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi siya Diyos. Ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So yung hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. Sabi niya. Sa talatang 11, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mga ibigan tayo sa isa't isa. Nakita mo? Sa talatang 12, hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Sabi niya, ngayon, pagdating sa 15, lundag natin sa 15, ang sabi niya, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ito na sa 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Pansinin po ninyo sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So napakaliwanag po nito kung ano yung itinuturo ng ating Panginoon na kind of love na ipapakita mo sa iyong kapatid. Yung uri ng pag-ibig na iyong ipapakita. Ito ay yung kung papaano tayo inibig ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung sinasabi doon na bago. No? Kung ayaw ni Brother Erwin tanggapin yan, ay hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin dyan. Ay dito, Brother Johnson, gusto ko rin basahin yung isang komentary. Siguro gagamitin ko na lang tong si Albert Barnes. Kasi ito, Baptist kasi ito, Brother Johnson Ano ang sabi dito ni Albert Barnes? Tingnan mo a new commandment. This command he gave them as he was about to leave them to be a badge of discipleship, by which they might known as his friends and followers, and by which they might be distinguished from all others. It is called new, sabi niya,
not because there was no command before, which requires men, with requirement to love their fellow men. For one great precept of the law was that they should love their neighbor as themselves. Leviticus 19 verse 18. But it was new because it had never before been made by which any class or body of men had been known and distinguished. The Jew was known by his external rights, by his peculiarity or dress, the philosopher by some other marks distinction, the military man by another, and none of these cases had love for each other been distinguishing in peculiar buds by which they were known. So dito makikita po ninyo, kahit si Albert Barnes, Brother Johnson, ay talagang naniniwala siya na hindi yung mag-ibigan sa isa't isa ang bago dito, kundi yung uri ng pag-iibigan. At ito yung example na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, tayo ay magsisilakad ayon sa kanyang mga hakbang. Yan po yung ibig sabihin po niyan. Ay kung gagamitin po ninyo yan para sabihin, wala na ang Sabat. Ay naku, napakalayo. Wala na ang 10 utos. Pwede na yung kumain ng baboy. Ay hindi po pwede yun. Iba po yung pinag-uusapan dito. Ano? Kasi yun ang gusto nilang ipunto siguro dyan, Brother Johnson. Yan po yung magiging dyan. Hindi po natin alam kung anong gusto nilang ipunto. Pero babasahin ko po uli ito kasi nag-reaction din. Binago niya yung Binago niya yung binasa ko Meron daw dispensation. Ewan ko kung ako yung may hawak na libro. Wala man ako nagbasa ritong word na dispensation sa paliwanag ng Word Bible Commentary. Sabi niya, New Order, meaning New Dispensation. Meron ka ba nitong libro na to? Wala pong New Dispensation. Wala. Ito, babasahin ko. Sabi rito, same din, dinugtong ko mahaba kasi. Ang ganda ng paliwanag nito Pinipili ko lang doon yung medyo malapit na part. The new command is the rule of life for the new age, the kingdom of God. Dispensation sabi niya. The saving sovereignty that makes people new for God's new world. This concept binds the presentation of the ministry of Jesus and that of His passion, death, and resurrection in fourth gospel. So, ibig sabihin, ito nga po yung pagtubos ng ating Panginoon na ipinapakita niyang pag-ibig na kahit nandun to, pero nung siya ay nandito sa lupa na malapit ng mamatay, nakatakdang mamatay sa cross, yun ang gusto ng Panginoon na gayahin natin, which is wala yun sa Old Testament. Pero yung pinaka-formula, o yung pinaka-salita, naroon na yun. Wala nga lang gayahan. Dito, pinapakita ng Panginoon na ang pagiging sukka sa climax nung pagtubos na kanyang gagawin sa cross. Ito pa yung karugtong, this is a part of significance of the command to love one another as I have loved you. Di ba? Kung paanong inibig ko kayo. It is no desecration of the Old Testament to love one neighbors or as oneself, to acknowledge this new dimension of the command given in the upper room. Not even love of self can possibly rise to the heights of the divine love for humankind revealed in the cross of Christ. And the noblest self-regarding love cannot compare with the outflow of love from the Redeemer who draws his own to him. The newness of the command accordingly springs from the eschatological reality of Christ's redemption, which is an eternal reality and holds its people in the eternal order. Yun din naman yung summary sagot ko kanina di ba? Kung papaanong inibig. Sabi po dyan, The newness of the command accordingly springs from the eschatological reality of Christ's redemption, which is an eternal reality and holds its people in the eternal order. Tapos dyan sa bandang itaas, ang sabi, the noblest self-regarding love cannot compare with the outflow of love from the Redeemer who draws his own to him. Then, asan na ba yung banda? Okay. Basahin ko sa bandang itaas. It is no denigration of the old command
to love one's neighbors as oneself, to acknowledge this new dimension of the command given in the upper room. Not even love of self can possibly rise to the heights of divine love for humankind revealed in cross of Christ, and the noblest self-regarding love cannot compare with the outflow of love from the Redeemer who draws his own to Him. Sabi po dyan. So, kulitin niyo po mga kapatid, sa ibandang itaas ay as I have loved you, kung paano ang inibig. Di ba binasa mo na kayo ng Brother Gomer doon? Sa unang hubad. Yun naman talaga ang ibig sabihin yan. Kaya lang kung isa lang naging sumulat bago yan. na. Okay. Ang gusto na naman kasi nilang anuhin dyan, Wala na yung ano. Kaya dispensation. wala na yung ibang utos. Yeah, wala na yung 10 utos. Ay, Yan yung wala problema. namang binabanggit itong mga scholar nitong ganun eh. Di ba? Yan po Isasaksak. yan ang gusto nilang isaksak dito sa 1334. Nabasa nila ng 1334. Hindi rin po Pero pwede ayaw yun, Brother nilang Gomer, masakin. kasi kinote nga ng Panginoon yun, yung Leviticus 19:18 eh. Correct. Oo. Ito yung nabasa nila. Ito lang ba ang pagtuturo ng Panginoon? Yan ang magiging problema po dyan eh. Kapag kapili-pili lang, kung ano yung lang pakiramdam mong kumakampi dun sa gusto mong paniwalaan, tapos yung ibang talata ay ayawan mo na, dahil yun ay lumalaban sa paniniwala mo, ay papaano yun? So ano ngayon ang susundin natin, Brother Erwin? Ito bang 13:34 o yung Mateo 22:35? Diba? Sabi niya, Brother babasahin Gomer, pa. Brother Gomer, sandali lang. Sige. Nagugulo lang ito eh. You may rewind this video kung may ganyan kang sagot ng first try mo. Kaya ako nga kadagdagan eh, kasi nagre-reklamo ka eh. Pero yun din yun. Kaya ako nga Ayan eh. kinapipest yung ibang karugtong kasi nagre-reklamo ka. Bakit pati yan hindi mo maintindihan? Kasi nga, ang gusto lang ipilit talaga dyan, yan daw yung law of Christ, kaya wala na yung 10 commandments. O di, kung ganun ang lalabas, itong 10:34 lang ngayon itong 13:34 lang ngayon ang inyo sinusunod, aba hindi nyo pala sinusunod itong sinabi ng ating Panginoon dito sa 22:35 Tsaka ng Brother Mateo? Gomer hindi rin tama yung sinasabi niya wala akong sinabi. Ang pinakapunto pa rin sa sinabi ko kanina kung paanong inibig tayo ni Kristo sapagkat wala pong pattern noon sa Old Testament pero sa panahon ng ating Panginoon mayroon ng gayahan. Yung pa rin yung pinakadulo nun eh. Narinig ko naman yung unang paliwanag mo, Brother Johnson, at wala namang talagang mali doon. Dahil yun naman talaga ang punto na ang bago doon ay kung papaano, no? Yung paraan, kung papaano iibigin ang isa't isa. Ito yung bago doon. Pero yung pag-ibig sa isa't isa, hindi na bago yun. Ang itinuro lang ni Kristo, ganito ang pag-ibig. Kung papaano ko kayo inibig. Kung tatandaan ninyo, yung 13 ng Juan 13, dyan nangyari yung paghuhugasan ng paa na walang gustong tumayo doon sa mga alagad para maghugas ng paa. Kaya nga ang ating Panginoon ang tumayo para nagbigay ng example. Kaya nga sabi ni Pedro, wag mo akong huhugasan. Hindi ba? Kasi nandun yung pride. Pero ano sabi ng Panginoon? Kung hindi kita huhugasan, wala kang magiging bahagi. Tapos pagkatapos ng hugasan, ano ang sabi niya? Nakita ninyo kung akong naguro ay naghugas. Nararapat din naman kayo sa isa't isa. Yun pong itinuturo ng Panginoon dyan sa chapter na yan. At hindi tinuturo ng Panginoon dyan na isang bagong utos ang sinasabi ko sa inyo, kaya wala na yung 10 utos. Ay ganun ba ang conclusion ninyo dyan? Ganun nga sa kanya. Kaya nga nagkabali-balintong ang katwiran eh. Hindi ba? Dahil yung gusto nilang ipatunog sa isang talata na yan, magbi-build up sila ng theology, paano yung ibang talata? Lalagyan ng dispensation. Saan kaya dyan? May dispensation. Bakit kinuha ang Leviticus 19:18? May dispensation naman pala. Sana hindi kinote nun. Yun. Di ba? At saka itong mga Brother Johnson, itong kinukot natin, halimbawa, si John Wesley. Ayan, yung mga yan eh. Di ba? Yung mga komentaryo nila, Calvin, ni Albert Barnes, kung sino-sino pare-pareho yun eh. Wala namang sinabi dyan na dahil may bagong utos na, wala na yung 10 utos. Kasi law of Christ na. Kaya nga, di ba? Yan nga sinasabi ko. Yan po yun, mga kapatid. So, wag na po natin masyadong, ang tawag niyan, palakihin yung issue dyan sa 13:34. Napakaliwanag naman po niyan at walang dapat malabo dyan.
Nilalabo lang.